New York Knicks vs Philadelphia 76ers, Game 3 Preview. Ang New York Knicks ay nagawa ang dapat nilang gawin sa mga laro sa Game 1 at Game 2 sa tahanan. Nanalo ng dalawang mahigpit na laban at mahigpit na nagtali sa home court advantage na may 2-0 lead patungo sa Philadelphia. Nanalo ang Knicks sa tulong sa isang dominanteng performance sa rebound at mahusay na pagsisikap mula sa mga bench players na sina Deuce McBride, Bojan Bogdanovic at Mitchell Robinson. Sa Game 2, masyadong umaasa ang Knicks sa kanilang mga starters at tila tanaw na nasa pagkatalo, na trailed ng 5 sa ilalim ng 30 seconds sa pagtatapos ng laro. Naitama ni Jalen Brunson ang isang 3-pointer at pagkatapos ay ninakaw ng Knicks ang bola mula kay Tyrese Maxey, na kinilala ng NBA na mayroong contact para sa mga multiple fouls. Nagtungo ito para sa game-winning 3-point field goal ni Donte DiVincenzo na may natitirang 8 seconds ang natitira sa laro. Pagkatapos ay binlock ni Isaiah Hartenstein ang drive ni Maxey patungo sa rim at nakuha ni OG Anunoby ang dalawang free throws para sa isang nakakagulat na 104-101 na panalo ng Knicks para kunin ang 2-0 lead sa serye. Grabe ito, magulo, pero sa puntong iyon hindi kami dapat matalo, sabi ni Knicks guard Josh Hart. Kailangang maging mas pisikal kami hanggat maaari at nagbunga ito. Ngayon ay lalakbay ang Knicks sa daan na umaasa na tapusin ang serye at magpatuloy sa second round ng Eastern Conference Playoffs. Nanalo ang Knicks sa unang dalawang laro kahit na hindi maganda ang performance ni All-NBA candidate Jalen Brunson. Si Brunson ay nag-shoot ng mas mababa sa 30% mula sa floor at nagtala lamang ng isang 3-point field goal sa unang dalawang laro. Ang Knicks bilang isang team ay nag-shoot lamang ng 40% mula sa field sa unang dalawang laro, ngunit nakaligtas sila dahil sa 40% shooting mula sa 3-point range. Nalimit nila ang Sixers na magtagumpay sa higit sa 100 points per game sa unang dalawang laro at tanging 35% lang mula sa 3-point range. Nakapagtala rin sila ng higit sa 50 rebounds bawat laro sa unang dalawang paghaharap kasama ang halos 18 offensive rebounds per game. Naprotektahan ng Knicks ang bola ng maayos na may average lamang na 9 turnovers per game sa unang dalawang laro, habang ang Philadelphia 76ers ay malapit sanang makuha ang isang kailangang even series sa 5-point lead sa Game 2 na may natitirang 30 seconds na paglalaro. Sumunod ang isang wild sequence sa huling 30 segundo at pagkatapos ng mga nasabing kontrobersyal, ang Sixers ay natagpuan ang kanilang sarili sa 0-2 sa Knicks. Sa totoo lang, may sapat na pagkakataon ng Philadelphia na manalo sa bawat isa sa unang dalawang laro sa serye, na nanalo ng double digits sa bawat laro, ngunit nahulog sa ika-4 na quarter sa bawat laro. Si center Joel Embiid ay siniguro ang isang series win para sa Sixers matapos ang nakalulungkot na pagtatapos sa ikalawang laro, ngunit ang una nilang dapat gawin ay kailangan muna nilang manalo ng isang laro. Si Embiid at si Tyrese Maxey ay naging mahusay sa unang dalawang laro. Nagtala si Maxey ng 35 points, 10 assists at 9 na rebounds sa Game 2, samantalang si Embiid ay may 34 points at 10 rebounds. Maipapanalo namin ang seryeng ito, sabi ni Embiid. Alam namin kung ano ang dapat naming ayusin at nagawa namin ng mas mahusay ang aming trabaho ngayon, kaya aayusin namin ito. Pero kami ang mas mahusay na team, ipagpapatuloy namin ang pakikipaglaban. Ang pinaka-frustrating part sa 0-2 hole na ito ay ang Sixers sa punto sa mga laro ay tunay na nagawa ang kanilang game plan ng maayos. Halos pinatay ng Sixers ang number 1 scoring option ng Knicks na si Brunson sa pamamagitan sa pag-cover sa kanya ng mas malalaking defensive player tulad ni Kelly Oubre Jr. at Nick Batum. Nalimit nila ang shooting percentage niya sa ilalim sa 30% para sa serye at ang Knicks bilang isang team patungo sa ilalim sa 40%. Naipakita rin ng Sixers ang napakahusay na serye hanggang ngayon mula sa kanilang dalawang pinakamahusay na players, si Embiid at si Maxey. Pareho silang may average na higit sa 30 points bawat laro sa serye.
kailangan ng Sixers ng higit pang produksyon mula sa iba pang mga players. Si Tobias Harris ay may average na 8.5 points bawat laro sa unang dalawang laro at si Kelly Oubre Jr. ay may 7 points per game. Na-dominate rin ng Sixers ang rebound na umaabot sa average na 12 rebounds bawat laro sa unang dalawang laro. Sa ikatlong laro sa tahanan laban sa Knicks, ito ay ngayon o hindi kailanman para sa Sixers na dapat itong maging mainit na grupo matapos ang pagkasayang sa 5-point lead sa last 30 seconds ng laro noong Martes. Maaring sisihin ng Sixers ang mga referees, ngunit alam rin nila na kanilang na-dominate ang glass at pisikal na na-dominate ang pagtatapos ng laro. Ang defensive strategy ng Sixers laban kay Brunson ay gumana ng maganda at ang Knicks offense ay napanatili ng Sixers sa kontrol sa kabuuan. Sa pagbabalik sa tahanan, inaasahan na ang Sixers ay magbibigay ng mas mahusay na performance mula kina Oubre at Harris upang gumaan ang pasanin ni Maxey at Embiid para pamunuan ng Sixers sa panalo. Inaasahan ang pagkakaroon ng mas malakas na pagpapakita ni Batum matapos naging limitado sa opensa sa unang dalawang laro. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si LeBron James at ang Los Angeles Lakers ay magbabalik sa LA na may record na 2-0 sa kanilang first round series laban sa Denver Nuggets. Kahit na naging leading sila sa hanggang 20 points sa Game 2, hindi nakayanan ng Lakers na manatili sa pabor habang ang buzzer beater ni Jamal Murray ay ang sumira sa kanilang pagkakataon na mapantay ang serye. Ginawa ni LeBron ang lahat ng bagay noong Game 2, nagtapos ng 26 points, 8 rebounds, 12 assists, 2 steals at 2 blocks. Ngunit muli, hindi ito sapat habang inungusan ng Nuggets ang Lakers sa dulo at umalis na may panalo. Ngayon na kinakaharap ang nakakatakot na trabaho sa pagkakaroon na talunin ng Nuggets sa 4 na beses sa 5 laro, si James ay simpleng isinasagawa ang isang laro sa isang pagkakataon at nagbibigay pansin sa pagprotekta sa home court ng Lakers tulad sa ginawa ng Denver. Protektahan ang bahay. Doon tumatakbo ang aking mindset. Sagot ni LeBron nang tanungin tungkol sa kanyang isipan matapos ang isang nakakabigo na pagkatalo. Siyempre, ang tanging laro na mahalaga ngayon ay ang Game 3 at kung paano namin maaari pang mapabuti, kung paano namin maaari pang pag-aralan ang team na ito. Kaya ang Game 3 ang nasa isipan ko. Hindi pa nakakahanap ng paraan ang Lakers para sa Denver sa loob ng 2 season hanggang ngayon matapos na matalo ng 10 sunod na laro kontra sa defending champion sa NBA. Ngunit hindi nawawala ang tiwala ni LeBron at pakiramdam niya na dapat ipagpatuloy ng Lakers ang pag-adjust at pagpapatupad sa kanilang game plan para maging matagumpay. Bawat laro ay may kanya-kanyang hamon, dagdag ni James. Hindi ibig sabihin na dahil maganda ang ginawa natin ngayong gabi ay automatic gagana ito ulit sa Game 3. Iyan ang mga laro sa postseason. Ang mga team ay gumagawa ng mga adjustments mula sa game to game. Kailangan lang naming pumasok na may mindset na ito ay may ibang sariling laro. Tapos na ang Game 1, tapos na ang Game 2, dapat tratuhin natin ito bilang sariling laro. Meron na kaming game plan at kailangan naming ipatupad ito. Kung hindi makahanap ng paraan ng Lakers para sa Nuggets ng maaga, magawa ang mga kinakailangang adjustment at mahanap at maisapatupad ang isang game plan na gagana, magiging maikli lang ang paglalaro sa playoffs para sa team na ito. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.